sa Gawa, sa Acts. Ang sabi po dyan sa Acts 4:31, at nang sila ay makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nakapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at sabi mo sa katabi mo, makinig tayo. Amen. Okay? Pwede na po tayong umupo. Okay, muli, magandang umaga mga kapatid. At salamat muli sa ating Diyos na buhay. Sa pribileyo na ako'y makapangaral sa inyo pong harapan. Lagi kong sinasabi na tuwing ako'y nangangaral ng salita ng Diyos, ito'y pribileyo lamang mga kapatid. Dahil lagi kong pinapanalangin sa Diyos kung hindi ako karapat-dapat na mangaral, huwag nyo na lang po akong patayuin ako. Kayo ang gumawa ng hadlang para hindi po ako mangaral. Kaya pag nangangaral po ako'y patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. At handa na po ba kayo? Pasensya na po kayo, emotional, pero umiyak ako dahil sa kagalakan sa Panginoon. Amen. Okay. Ito po yung ating title sa umagang ito, Signs of Being Filled with the Holy Spirit. Dito po natin makikita kung ang isang Kristiyano ay puspos ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Gusto niyo po bang malaman? Amen. So napakalaga po sa ating mga Kristiyano na dapat lagi po tayong puspos ng Holy Spirit. Kasi pag puspos tayo lagi ng Holy Spirit ng ating Panginoon, makakayanan natin ang lahat ng pagsubok sa mundong ito. Lahat ng mga temptasyon, lahat ng kasalanan, kayang-kaya nating labanan kung tayo ay puspos ng Holy Spirit ng Panginoon. At kung gusto mo na magamit mightily ng ating Panginoon, kung gusto mo na makapangaral na ng boldness, andun ng power, andun kainitan, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat andun yung kapuspusan ng Holy Spirit ng ating Panginoon. At kung gusto mo na maging excited ka lagi sa ating Panginoon, excited ka na makarating sa kanyang gawain, dapat maaga po tayo, di po ba? Amen! Hindi natin pinaghihintay ang Panginoon dahil ang Diyos, wag mong gawing ordinaryo lang ang paglilingkod sa Diyos. Siya ay Diyos, siya ay Diyos, siya ay Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya bigyan natin siya ng pinakamalaga sa buhay natin. Ang buhay dito sa mundo ay temporary lamang. Ang pinapangalagahan natin dito, ang pinaghahandaan natin dito ay ang buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Kaya salamat sa ating Panginoon sa pribileyo na patuloy niya tayong binibigyan. Kasi hindi lahat ng oras malakas ka, hindi lahat ng oras nakakalakad ka, hindi lahat ng oras buhay ka. Amen. Kaya samantalahin po natin na pag binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging malakas po tayo, maglingkod po tayo sa Panginoon na nandoon ang kapuspusan ng Kanyang Santong Espiritu. Amen. At ang gusto ng Panginoon, kung gusto mo na makasama ka sa pagdating ng ating Panginoon, magpakapuspos ka ng Kanyang Holy Spirit. Alam nyo yung mga 10 virgins, sila ay may Holy Spirit, di po ba? Silang lahat ay Kristiyano, pero yung 5 po ay hindi matalino. Sila ay mga Kristiyanong kung gusto lang nilang umaten, yun lang. Kung may time sila, kung convenient lang sila, doon sila umaatin sa gawain ng Panginoon. Pero yung mga puspos ng Holy Spirit, sila yung mga 5 wise virgins na kahit anong mangyari, si Lord lagi ang inuuna nila sa buhay nila. Amen. So anong oras dumating ang ating Panginoon? Yung 5 wise virgin, alam nila na anytime
ay darating ang ating Panginoon. Sila ay nandun lagi ang kainitan nila, ang eagerness nila, ang willingness nila na mapaglingkuran ang Diyos. Kaya anong nangyari po sa kanila? Sila lang po yung kinuha ng Panginoon. Alam niyo yon, yung parable na yon? Kaya nangungusap po ang Diyos sa atin. Lahat po tayo dito ay may Espiritu Santo. Kaya lang, ito ay maging filled po tayo. Wag po nating maging yung malamya. Ayaw ng Diyos na tayo malamya. Kaya kailangan na kung gusto natin makasama, kailangan natin magpakapuspos ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Kaya po ba natin yon? Kaya. Kaya po natin sa tulong ng ating Panginoon. Amen. At tingnan po natin yung mga signs. Praise the Lord. Hallelujah. Paano mapuspos ng Holy Spirit? Okay. Next verse. Okay. Nung sila'y nakapanalangin, sabi nun, at nayaking ang dako ng pinagkatipon, nangapuspos sila lahat ng Espiritu Santo. So, kailangan po sa isang Kristiyano na palaging nananalangin. Sinong nananalangin dito? Kailangan po tayong manalangin bago po tayo gawin ang lahat ng mga bagay sa bahay. Unahin natin ang Panginoon. Dahil siya yung nagbibigay ng lakas natin, di po ba? Siya yung nagbibigay ng talino sa atin sa bawat gagawin natin sa buong araw. Kaya wag nating kaligtaan ang manalangin sa ating Diyos na buhay. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat mapanalanginin ka. Dapat mayroon ka prayer devotion sa Panginoon dahil siya yung Ama mo na nasa langit. Sa Kanya ka nakikipag-communicate. Amen. Siya yung nagbibigay ng buhay sa iyo. Siya yung nagpapala sa iyo. Siya yung nagpapagaling sa iyo. Kaya siya lagi yung unahin mo. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At ano pa mga kapatid? Okay, basahin po natin lahat. Then filling of the Holy Spirit is received through prayer, through faith, Naunawaan po natin. Amen. So lahat po yan dapat makita po sa atin. Amen. Nakakalungkot minsan, sis, bakit hindi ka naka-attend sa gawain ng Panginoon? Kasi walang magbabantay sa bahay. Itatakbo ba yung bahay mo? Hayaan mo pag ipinag-pray mo yan, Lord, bahala ka na sa bahay ko, iunahin kita. Tapat naman si Lord eh. Proteksyonan niyo yung bahay mo. Sis, Brad, bakit hindi ka naka-attend sa gawain ng Panginoon? Kasi walang magbabantay doon sa aso ko. Aso? Grabe naman. Mas binigyan niya ng priority yung aso niya kaysa paglilingkod sa Diyos na buhay. Di po ba? Pag nakakarinig po ako ng ganun, nakakalungkot, sobrang lungkot. Pagpapalit mo ang Diyos sa ibang bagay, di po ba? Kung matalino kang Kristiyano, hindi mo yang gagawin. Sis, bakit hindi ka nakatin? Kasi naglaba ako. Mababalikan mo naman yung paglalaba mo eh. Di po ba? Kung wise po tayo, lagi nating sasabihin, ikaw ang uunahin ko, ikaw ang gusto ko, ikaw ang desire ko. Amen. So wag po natin ipagpalit ang Diyos sa hindi malagang bagay. Mas malaga ang paglilingkod sa Diyos. Dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. I-prepare po tayo ng Diyos dahil malapit na po siyang bumalik, mga kapatid. Nakikita niyo yung mga nangyayari sa buong mundo. Grabe na po. Yung time clock ay sa Israel. So ito na po, malapit na. Tapos yung mga nangyayari sa Dubai, for how many? 75 years? Kung tama ba ako? Na, ilang years? 75 years na bumaha, hindi nangyayari yun dahil sa global warming, na nangyayari. So, ito na yung, tapos itong init, di po ba? Ay sinabi ng Panginoon, hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa baha, kundi sa init na. So,
Ramdam na ramdam natin, kitang-kita na natin yung signs na pagdating ng ating Panginoon. So anong gagawin natin mga Kristiyano? Dapat gising na po tayo. Amen. Wag po tayong maging relax lang bilang sa ating pagka-Kristiyano. Kumilos na po tayo. Higit sa lahat, magpakapuspos tayo ng Santong Espiritu ng Diyos. Dahil ito yung magdadala sa atin sa langit sa pagbalik ng Panginoon. Ang kukunin niya yung mga nakapuspos ng Santong Espiritu ng Diyos. Kung hindi ka puspos, hindi ka makakasama. Kung hindi mo inuuna ang Diyos, hindi mo siya pinapriority. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa iyo. Pero i-desire po natin, mga kapatid. Dahil ito ang pinakamalaga sa buhay ng Kristiyano. Kaya ka nga nandito, ano bang gusto mo? Bakit ka ba nandito? Di po ba para makasama natin ang ating Panginoon? Amen? Kaya ka nandito kasi gusto mo, anumang oras ang pagdating ng Panginoon, kasama po tayo, kaya ka nandito. Amen! Yun po ang pinaka-aim po natin, yun po ang pinaka-motive natin. At higit sa lahat, yung mapaglingkuran natin ang Diyos na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, mahalin natin siya ng higit sa lahat. Amen! So palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Praise the Lord! At ano pa? Signs when Christians are filled with the Holy Spirit. So tingnan po natin yung mga signs. Okay, number 1, they preach, share, evangelize, or teach the Word of God with boldness and power. At sabi po dito sa Acts o sa Gawa 9:22, ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saul at walang may sagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Amen. Ganon din po tayo mga kapatid. Pagpuspos tayo ng Holy Spirit, kaya nating maipangaral na ang Diyos natin ay buhay. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na si Jesus ay Diyos. Amen po ba? Kahit sino magsabi sa atin na si Jesus ay tao lamang, pagpuspos ka ng Santong Espiritu ng Diyos, bibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon. Siya ang magsasalita para sa iyo. Amen. Kaya kailangan papuspos tayo lagi ng Santong Espiritu ng Diyos para nandun lagi yung kapangyarihan natin na maipangaral natin ang salita ng Diyos sa ibang tao. Amen. Na wala po tayong dapat ikahiya. Amen. Kung nahihiya ka na mangaral ng Santong Espiritu ng Word of God, magpakapuspos ka. Kasi aalisin ng Diyos yung hiya mo. Amen. Amen. Dati, yung mga tumatayo dito, lagi nilang sinasabi, dati ako'y mahiyain, hindi ako makaharap sa mga tao, lagi akong pinapawisan pag marami ng tao. Pero pagpuspos sila ng Santong Espiritu ng Diyos, hindi na nila nararamdaman yun. Ang nararamdaman nila, yung presence ng Diyos sa buhay nila. Amen! O, dapat ganun po tayo mga kapatid. Hindi tayo na mahihiya na ipangaral ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo mahiya kung ano yung ginawa ng pagbabago sa buhay natin, na tayo dati ay lasenggo, tayo dati ay babaero, Brother Andrew. Pero ngayon binago na ako ng ating Panginoon dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya ako nabago. Yun po ang ipangalandakan po natin sa ating buhay, na ang Diyos ay nagbabago sa buhay natin. Yun po yung miracle na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin, ang sarili natin mga kapatid. Dahil sa kabutihan at kahabagan ng Diyos, binago niya tayo. Napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Wala siyang katulad. Hallelujah. Praise us to your name. Hallelujah. At ano pa mga kapatid? Sa Acts 9:29, and he spake boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians, but they went about to slay him. Amen. So, si Apostle Paul, Peter, si Apostle Peter, siya yung nangaral, nandun ang boldness. Gusto na siyang patayin eh.
Pero wala siyang takot, mga kapatid. Basta ipinangaral niya ang ating Panginoon para maraming maligtas. Amen. Wala siyang pakialam kung papatayin siya. Pero nung nangaral siya ng katotohanan, gusto siyang patayin eh. Pero wala siyang takot dahil alam niya na kasama niya ang ating Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid, kapag may umuusig sa atin, kung may pinagsasabihan tayo ng hindi maganda kahit hindi mo ginagawa dahil sa pagsunod sa Panginoon, huwag kang matakot dahil ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Amen. Ang sarap maglingkod sa Diyos, di po ba? Amen. Praise the Lord. Ano pa po? When they lay, number 2 na, yung signs ng filled with the Holy Spirit. When they lay their hands on the sick, they recovered or got healed. Amen. So, pag nagpapatong po tayo ng ating mga kamay sa may sakit, lalo na pagpuspos ng Holy Spirit, sila ay gumagaling. At maalala ko, mga kapatid, nung ako'y bago-bago pa lang na Kristiyano, umattend po kami ng aking biyanan nung siya'y buhay pa sa isang crusade. At nung time na yon, matagal ko nang iniinda yung dito ko masakit talaga every day. Sinasabi ko kay pastor doon, masakit every day. Masakit talaga, hindi ko alam kung ano yun. Parang may bukol na akong nakakapa. So sabi ng biyanan ko, halika umattend tayo. Sa dami ng tao sa Manila, so habang nangangaral ng kapuspusan yung isang preacher na Amerikano, nangangaral siya, grabe, yung filled ng Holy Spirit sa kanya. At sa dami ng tao, nilapitan niya ako at pinitik niya yung dito ko. At mula noon, di ko na naramdaman hanggang ngayon. Amen? So lagi kong sinasabi kay Pastor yon, maalala ko yung ginagawa ko po itong lesson kagabi, na ganun pala, pag puspos ka ng Holy Spirit, pag sinabi niya, be healed in Jesus' name, instant nagagaling ka. Ganun din tayo, mga kapatid. Amen? Pag puspos ka ng Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, be healed. Gagaling agad yan by faith. Dapat yung naglilihans, una sa lahat, may pananampalataya siya na yung nililihans niya ay gagaling sa oras na yon. Huwag po tayo magduda dahil sa pangalan ng Panginoon may kapangyarihan. Amen! Hallelujah! Paklapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Huwag lang tayong mag-lay hands na hindi tayo nananalangin. Di po ba? Hindi tayo nagpapasting. Meron pa ba? Okay, number 3 na. Ay Gawa 9:33-34. Natagpuan niya noon ang isang lalaking nangangalang Enyas. Ito isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Enyas, pinapagaling ka ni Jesucristo. Tumayo ka at iligpit mo ang iyong higaan at agad siyang tumayo. Amen. So pagkasabi ni Apostle Peter na siya ay pinagaling na ng pangalan ng ating Panginoon, instant siya'y tumayo. Kung kaya ni Apostle Peter dahil siya ay isang lingkod ng Panginoon, yung Diyos na pinaglilingkuran niya ay isang Diyos na pinaglilingkuran natin, kaya rin natin magpagaling ng may sakit kung tayo ay puspos ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Ito yung isa na pinigay ng Diyos na pribilehiyo sa atin. Amen. Hindi tayo magikero, di po ba? Amen. Wala po tayong magic dito. Ang ginagamit natin dito ay yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At ano pa, mga kapatid? Number 3 na po tayo. They perform signs and wonders in the name of Jesus Christ. Grabe, ano? Gumagawa sila ng himala sa pangalan ng ating Panginoon. Anong verse po natin dyan sa Romans 15:19? Through the signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Amen. Yung power na binigay ng Diyos
sa atin. Pwede po tayong gumawa ng himala at mga kababalaghan. Amen. Yung sinabi nga ni Brother Dexter, yung mga imposible na hindi mo akalang mangyayari ay magiging posible pala sa harapan ng Panginoon. Amen. Grabe sa isip mo, kasi limitado lang yung isip ng tao, mga kapatid. Akala mo hindi mangyayari, pero ang power ng ating Panginoon ay limitless. Wala. Hindi natin pwedeng ilagay sa kahon yung power ng ating Panginoon. Siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, yung imposible sa ating paningin ay posible sa Diyos. Amen. Amen. So ano pa po, mga kapatid? Marcos 16:20, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawa kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Kasi minsan mga kapatid, pag tayo nangangaral sa ibang tao, nagsishare tayo ng salita ng Diyos, minsan tinitignan nila yung pagpapala sa buhay natin. Tama po ba? Amen. Dapat may kalakip na tanda daw. Kaya ang Panginoon ay binibigyan po tayo ng mga kalakip na tanda sa buhay natin. Amen. Ano po yun? Anong ibig kong sabihin? Kung dati tayo'y lasenggo, ngayon inalis na ng Panginoon. Yun po yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kung dati tayo'y babaero, ngayon hindi na tayo babaero. Tama po ba? Dahil binago ka na ng Panginoon. Kung dati mahilig ka sa chicks, ngayon sa asawa mo na lang. Inaalis kasi ng Diyos yun. Ma-amen si Brother Romji, di ba? So yun po, maraming pagbabago ang Diyos sa buhay natin. Yung mga ugali natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon, inaalis na ng Diyos kasi hindi yun magbibigay ng lugod sa ating Panginoon. Kahapon nga, nagkaroon po kami ng women's fellowshipping. So, napaintulutan na ako ang mag-exhort kahapon at ang binigay na topic ng ating Panginoon, yung tunay na kagandahan. Diba? Ang tunay na kagandahan nasa loob natin. Hindi yan magbabago, hindi yan mag-fade, hindi yan tatanda. Yung magandang kalooban sa buhay natin. Amen, mga kababaihan. Hindi lang mga kababaihan, pati mga kalalakihan. Ano pa po? Malapit na po ako, huwag kayong mag-alala. And, number 4, Christians who are filled with the Holy Spirit are true worshipers of God. Naniniwala po ba kayo? Amen. Na ang tunay na puspos ng Holy Spirit ng ating Panginoon ay true worshipers ng ating Diyos na buhay. Okay, anong sabi po natin dyan sa anong text po natin? John 4:23, but the hour cometh and now is come when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Walang ibang magpupuri, walang ibang maglilingkod sa ating Panginoon, kundi yung mga tunay na anak ng Diyos, yung mga true worshipers. Ang tunay na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Wala silang inuuna kundi ang malugod ang Diyos. Tama po ba? Kung nagpupuri tayo dito, sumasambat po tayo sa Diyos, wala po tayong pakialam sa mukha natin. Kahit yung luha natin, saka yung uhong natin ay nagsasama, wala tayong pakialam. Di po ba? Kasi ang nilulugod mo, ang ninanamnam mo ay yung Espiritu ng Diyos na pumupuspos sa iyo, sa iyong kalaliman. Amen? Sinong nakaranas na po yun? Amen. So wala po tayong pakialam, basta ang gusto natin, maging kalugod-lugod po tayo sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Dahil ang hinahanap ng Diyos, yung true worshipers, yung tunay na sumasamba sa Kanya.
hindi maasahan ng Diyos yung mga hindi mananampalataya. Kaya tayo yung inaasahan ng ating Panginoon, that we must worship God in spirit and in truth. Dati tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Pero yung ngayon, pinaalam na ng Panginoon yung buong katotohanan sa atin. Napalaya na tayo doon, di po ba? Amen. Na yung mga yon ay walang buhay, hindi siya makakapagligtas sa atin. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos dahil nasa tunay tayong katotohanan. Oras na dumating ang Panginoon, 100% alam natin na tayo'y nasa Kanyang kamay. Amen. So yun po mga kapatid, we are the true worshipers of God. At ang true worshipers ng Panginoon ay may takot sa Diyos. Amen. Ang true worshiper sa Panginoon ay tumatrabaho sa kanyang ubasan. Tama po ba? Tumatrabaho sa ubasan ng Diyos na may mapagkumbabang puso. Hindi tayo nagtatrabaho sa Diyos na may mataas. Okay, preacher na ako dito, hindi na ako kikilos, di ba? Lahat tayo ay pantay-pantay sa Panginoon. Walang preacher, walang usher, lahat yan sa mata ng Diyos, pare-parehas ang tatanggapin natin, ang korona na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kahit pagbutihin po natin ang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. At higit sa lahat, pag true worshiper ka, magpapasakop ka sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban mo, hindi yung gusto mo. Ito yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Dahil marami po tayong gusto, di po ba? Amen. Pero pag nagpasakop ka sa kalooban ng Panginoon, tiyak na ikaw ay makakasaba sa Kanyang kaharian. Amen. Yun po mga kapatid, at malapit na po tayo. Gutom na po ba tayo? Hindi pa. Amen. So palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Okay, number 5 na po tayo, yung last. Christians who are filled with the Holy Spirit always have, ano yan? A thankful heart. Amen. Ano sabi po sa unang Thessalonians 5:16 to 18? Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo, ang isang Kristiyanong hindi puspos ng Holy Spirit ay puro reklamo yan. Amen. Puro reklamo. At naghahanap ng wala. Hindi makontento sa kung anong mayroon siya. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon, in all circumstances, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil all things work together for good for those who love the Lord. Amen. Kahit anong mangyari yan sa buhay mo, alam ng Panginoon yan. Kaya magpasalamat ka dahil may magandang idudulot yan sa'yo. Hallelujah. Praise the Lord. At gusto ng Panginoon, lagi po tayo magpasalamat. Amen. Dumating man na maliit yung binigay sa'yo, malaki man o maliit yan, pasalamatan mo sa Panginoon. Amen. So, ganyan po ang gusto ng Diyos, yun yung kalooban niya sa kanyang mga anak. Amen. Always have a thankful heart. At ano pa po? Walaan na. Amen. Psalms 107 verse 8 to 9. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and wonderful deeds for mankind. 9. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Ang Diyos ang magpupuno sa atin ng mga mabubuting bagay sa buhay natin. Grabe ano? Pupunuin ng Diyos yung mga pagkukulang natin ng mga mabubuting bagay. Ang Diyos lamang yung magpapagawa sa atin yan. Ang mga asawa natin, ang mga anak natin, limitado yan. Pero ang Diyos, magagawa niya ang lahat para sa atin. Amen.
Praise the Lord. May natutunan po ba tayo? Kaya conclusion na po tayo. Amen? So palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. At magdaragdag na po si Pastor Alex mamaya. And sa ating conclusion po, basahin na po ninyo. Ephesians 5:18, stop getting drunk with wine, which lead to wild living, but keep on being filled with the Holy Spirit.